Hello, magandang gabi po at tayo mag-usap sa ngayon patungkol po sa ito naman po yung mga blanco, usaping blanco na bicameral o by scam committee report na blanco at ito naman dapat ay pagbabasihan, ika-copy-paste lang dapat yung General Appropriations Act o bill na pinirma ni Bongbong. Pero sabi ni Bongbong, yung kanilang kopya ay buo daw, kompleto raw, walang blanco. Ngayon, ang kopya ni Bongbong na pipirma na dapat manggaling doon eksakto sa bicameral conference committee report. Sabi naman nila noon, sinungaling daw si Duterte sa pagsasabi na may blanco. Pero ngayon, kumambyo sila. Binawi nila ang kanilang salita. At ang kanila nalang depensa ay hindi sila pwede masisisi sa nangyari kung blanco sa blanco na yon. Kasi daw ang kanila, nang dumating daw sa kanila yung tinatawag na kopya ng bill, General Appropriations Bill ay buo na at wala ng blanco. Well, kung totoo man yan, at least indirectly, hindi man lang inamin na tahasan na nagkamali sila. Pero para na rin inamin nila na sila ay nabobo sa usaping ito. So, ngayon, yan ang mangyari ngayon dito sa ating bayan natin ay puro mga sinungaling ang mga tao dito. Mapa Duterte man, Mapa Marcos man, at marami pang iba. Pero sa panahong ito, ay sinasabi ko rin na hindi naman lahat ng pagkakataon yung sinungaling ay sinungaling lagi. Pero sa panahon ng usapin ng sa tungkol sa General Appropriations Act na pinagmumulan, doon yan dapat kinupya lamang yon, dapat mula doon sa Bicameral Conference Committee, talagang napatunayang na may blanco. Ang isa sa mga blanco dyan na nakikita natin na nakakarindi ay yung budget para sa NIA, o National Irrigation Administration. Nung ito ay ginawa ng Department of Budget and Management, ito po ay naglagay ng 24 billion lamang ang budget para paggagawa ng mga irigasyon, mga dam. Pero nung dumating sa kamay ng House of Representatives, yung 24 billion ginawa na 74 billion. So mga 50 billion ang dinagdag nila. Pagdating naman doon sa Bicameral Conference Committee, kasi kung hindi magkatugma yung ginawa ng House of Representatives na budget kumpara sa Senate na budget, ay magkakaroon po ng tinatawag na Bicameral Conference Committee. Okay, ganito po yan para maintindihan ninyo. Ang proseso po ng pag-budget natin ay ganito. Kada taon po, kailanganin ng bayan natin ng pondo para i-gamitin sa operasyon ng ating pamahalaan. Yung mga taxes ang binabasihan, yung collection sa taxes at saka sa tinatawag na tariff sa mga imports at saka sa mga non-revenue na sources. Ibig sabihin na pinanggalingan na pera na hindi galing sa taxes, kundi maaring nagbenta pamahalaan, kagaya ng pinagbebenta yung welfare bill compound. Kagaya ng panahon ni Ramos, bininta yung lahat ng mga basis natin, mga basis, kaya na buo yung basis conversion development authority. At marami pa ibang pinagkunan ng mga korporasyon na panggobyerno, at kung kumikita sila roon, ay doon ibibigay yon sa pamahalaang nasyonal at magiging kasama sa magiging pundo ng pamahalaan. At isasama yan sa koleksyon sa mga buwis or Bureau of Internal Revenue, at isasama rin sa makukolekta na halos hindi pa makaabot-abot na 1 trilyon na koleksyon gamit sa Bureau of Customs. So ngayon, ang naging nangyari, gumawa si Bongbong na sa projection niya, sabi niya, ang gagastusin natin para sa 2025 ay 6.32 trillion lamang. Ibig sabihin, 6 trillion, 320 billion ang gagastusin. So, yan lang daw ang pera niya. Paikutin na, pagulungin na lang. At sa budget na hiningi ni Bongbong Marcos, hindi po kasama dyan ang AKAP. Ang AKAP na sinatawag na ayuda sa kapos ng pera ay sinama na lang nila ni Romualdez pagdating sa House of Representatives. Nang pinasa yung budget at
desisyonan, titignan ng House of Representatives kung tama ba yun o ano, balang kasi nila o paano, nasa kanilang discretion yan, kapangyarihan nila yan. Pagkatapos doon, matapos nila gagawin at balangkasin at nakapag-decision sila kung ano, ang decision nila, nilagyan nila ng 39 billion na ayuda sa kapos ang pera ang kanilang budget na ginawa. So binago nila ang ginawa ni Bongbong Marcos. Next, dinagdag nila, ginawa lang 41 billion ang AEC o ay Assistance to Individuals in Crisis Situations. At dinagdagan nila yung MAIP, ginawa lang 75 billion pesos. Ganon katindi po yung mga kongresista na. Tapos, ninakaw nila ang pundo ng PhilHealth na 74.4 billion. Ninakaw nila yung pundo ng ng 4-piece na 50 billion. So ninakaw din lang pundo na 30 billion para sa mga scholars ng Pilipinas. Kaya pati pamangkin ko na nag-aaral sa pribadong school ay hindi na makapag-aral sa sunod na taon, ngayong taon, sapagkat po wala ng pundo ang CHED ng 30 billion. At kinuha rin pati STOFAP yan. At yung mga kinuha na yan, sa PhilHealth may batas nag-utos na automatic na bibigyan ng pera mula sa collection sa sin-tax. Ang sin-tax po ay mga buwis na binayad sa pagbebenta ng alak, pagbebenta ng mga beer, pagbebenta ng mga sigarilyo, at pagbebenta ng mga matatamis. Nakalagay dyan 80% ang maximum na kukunin mula sa kita, sa buwis na yan. Ngayon, ang pangalawang pagkukunan ayon sa batas na Republic Act 11223 ay kukunin din para budget sa PhilHealth ang 40% ng kikitain ng charity sa SIPSTIC sa Philippines SIPSTIC office. Tapos, sa PAGCOR naman, 50% ang kikitain dyan ay bibigay sa PhilHealth. Ni 5, hindi nila binigay. Dinakaw nila. Automatic pa yan na utos pa yan ng batas. Ginawa nila. So, ganun po katindi ang mga ito. Hanggat sa nakarating ngayon sa Senado, kasi magkaiba-iba, nagkaroon ng tinatag na pag-meeting o pagkikita, pag-usap-usapan ng House of Representatives ng mga representante at Senate ng mga representante. Doon, nakagawa sila ng tinatawag na Bicameral Conference Committee report. Kumbaga, yun ang supposedly pinag-usapan nila na magkatugma-tugma. Pero anong nangyari? Alam mo, 11 na mga items doon na pagkagastusan ang blanco. Isa sa mga blanco dyan yung NIA, National Irrigation Administration. Ang sa NIA po, ang nakalagay dyan para gagawa sila ng irigasyon. At kung gagawa ka ng irigasyon, hindi po maiwasan gagawa ka ng dam. Lahat po ng irrigation ay dapat may dam. Kasi bakit? Paangatin mo ang tubig. Pag umangat ng tubig, para yung mga malalayong lupa, mas mataas ang level ng tubig, aabot pang irigasyon. Hindi po pwedeng irigasyon na mas mababa pa ang tubig sa lupa na tataniman. So, kaya kailangan ng dam. Kaya malakihang gastos talaga. At malakihang kita ang mangyayari dyan. So, yan dyan, lumaro sila, binlang ko nila. At least, ang nangyari dyan, from 24 billion na pundo na hiningi ni Bongbong Marcos para sa irigasyon, tinaasan ito ng Kongreso sa halaga na 75 billion. Marami talaga gustong kumita sa construction ng irrigation. Pagkatapos, siguro nahiya naman sila, yung 75, binaba na lang nila sa 56, kung di ako magkamali, sa datos. So, yan po nangyari. Ibig sabihin, talagang may blanco. Okay? Doon talaga may blanco. Ang sinabi naman ni Duterte, pinakita niya mga papel na hawak ni Congressman Ungab. At talagang may mga bakanti. At saka talagang pirmado ng mga senador at saka mga congressman ang kopya ni Congressman Ungab. At nang makita nito, nagsalita si Duterte, sinabi ni Bongbong Marcos na nagsinungaling, he's lying. O, ibig sabihin na ang ibig sabihin ni Bongbong Marcos na nag-imbento ng kwento, fake news daw, si Duterte na may blanco ang tinatawag na Bicameral Conference Report. Totoo, lumabas na totoo. Marami sa mga kakampi niya kumbaga umamin. Talagang mayroong mga blanco. Lumabas si Raul Manuel na Bakabayan Party List, hindi naman kakampi ni Duterte yun, hindi naman kakampi ni Bongbong, pero nagpapatunay nang natanggap niyang kopya na mga Bicameral Conference Report
ay may mga blanco rin. Katulad din at walang pinagkaiba kaysa kopyang hawak ni Representative Sid Ungab. So, ibig sabihin, pagdating mo lang, confirm. Ang pinakauna, hindi lang natin namalayan, ang pinakaunang tao na nagsisiwalat na may mga blanco ay walang iba kundi si Senator Amy Marcos. Noong December 18, 2024, tumayo siya sa plenaryo ng Senado at nag-privilege speech at binira niya mga senador, kapwa yung senador. At bakit kayo ginagawa nyo? At magic ang ginawa ninyo. Himala nga ang tawag niya. Walang himala, parang ganun. So, ibig sabihin, marami pa si Panfilo Lacson nagsalita na rin. Ako pinahawak niya nakita ay talagang may blanco. So, sa harap ng mga maraming nagsasalita na nagsasabi na papatunay na totoo yung sinasabi ni Duterte, napahiya si Bongbong Marcos at saka si Lucas Bersamin. Ang dali lang naman intindihin kung anong tinutukoy nila na may blanco. Ang tinutukoy nila ng Duterte yung blanco ay yung Bicameral Conference Committee report na tinatawag na ngayon ni Attorney Vic Rodriguez na Vice-Cam report. So, dahil totoo yan, ano na ngayon na nangyari? So, nanghugas kamay naman to si Lucas Bersamin at saka si BBM. Sabi niya, wala kaming alam dyan. Hindi kami dapat mananagot dyan. Ganun ang sinabi. So, sino na ngayon ang tanong, sino ang singit gang? Sino ang naglagay ng pundo na ang magiging pundo ng NIA ay magiging 56 billion na? Isa yun sa mga blanco. So paano ngayon? Sino ba ang sisihin natin dito? So in other words, kung walang blanco yung binigay na kopya doon kay BBM, ibig sabihin ang yumari niyan ay sa Kongreso na binubuo ng House of Representatives at Senado. Ngayon, sa gitna naman Senado at saka House of Representatives, sino kaya? Sabi ni Panfilo Lacson, sabi niya sa panahon niya ng 2018, may nangyari din kagaya ganun. Pero ang sistema na pangyayari sa kanila, yung hinawakan nila na kopya ng Bicameral Conference Committee report ay mas maliit ang halaga kung ikumpara doon sa General Appropriations Bill na pipirmahan ni Presidente Duterte. Pero na nakita niya, nagreklamo ngayon siya at yun ay naabutan nila, na bago lang, na-correct nila. Ang kasamaang palad, itong kasalukuyang budget, hindi man lang nakita na pirmahan ni Bongbong. Pero bakit? Imposible na hindi nakita ni Bongbong yun, yung Bicameral Conference Committee report kung kinuha niyang kopya na pinanggalingan ng hawak niyang kopya na General Appropriations Bill. Ibig sabihin, hindi nila ginagawa ang trabaho nila. Sabihin na natin inosente si Bongbong Marcos dyan. Pero, ang imposible lang mangyari na nagkamali lang sila. Bakit ko nasabi na imposible nagkamali na lang sila? Kasi po malaking involved. 288 billion na ninakaw sa ibang item ng budget at nilagay sa DPWH kasi mga flood control projection. At ninakaw din nila yung 50 billion pala mula sa mga porpis at nilagay naman nila, sinama sa ayuda nila at ninakaw din ang 74.4 billion mula sa PhilHealth at nilagay din doon at nilakaw din ang 30 billion mula sa mga scholars natin at nilagay din doon at ninakaw din ang 12 billion mula sa Department of Education na para sa computerization ng mga bata natin, mga anak natin sa public schools at nilagay din nila doon. Ninakaw din nila yung 17 billion mula sa Department of Transportation na gagamitin sana bilang counterpart na expenses ng government para sa mga tinatawag na mga proyekto na binigyan ng pundo ng ibang bansa. Kagaya ng South Commuter Railway at saka North Commuter Railway. Mukhang hindi na matutuloy kasi wala yung counterpart fund. Para ba saan gagamitin ng counterpart fund? Yan po, kailangan na ang Pilipinas mismo ang bibili ng mga right of way para magagamit ng mga kalsada na binigyan ng pundo ng JICA o Korea o ano. Ganon po ang nangyayari dyan. So, marami pa pong pundo na mga proyekto na malalaki kasama na dyan sa mga airport sa Bicol. Hindi na matutuloy. Yung matagal na yung cubics na yan, no? Quezon Bicol Expressway, hindi pa matutuloy. Dami sila ang inunaan nila ay yung ayuda sa kapusang pera, yung AKAP, yung AIX, yung MAIP.
Bakit yun ang inuna nila? Kasi eleksyon. At kung eleksyon, gusto nila mananalo sila. At para mananalo sila, iniisip nila na bubuto sila sa kanila yung mga tao kung sila ay magbibigay ng ayuda. Kagaya ng pagbibigay ng ayuda ay dumadaan sa guarantee letter ng mga congressman, ng mga senador. Guarantee letter ang tawag dyan, guarantee letter. Kung walang guarantee letter, hindi ka mabibigyan ng DSWD. Ganun po ang katotohanan. Yes, totoo, DSWD na mamimigay, pero hindi mamimigay ang DSWD kung walang guarantee letter galing sa mga congressman kagaya ni Jinky Luistro, kagaya ni Representative Atras Abante, si Dan Fernandez na namimigay ng 10,000 sa kanyang rally sa Laguna pagka gobernador. At ang anak niya tumatakbong congressman, papalit sa kanya, ay namimigay sila ng 10,000 doon sa Laguna. Ay, yan ang report sa akin. Okay, bahala ka na, Dan Fernandez, magpabigay alam dito kung talagang totoo yan o hindi. Okay, ngayon, sapagkat nalaman na nila ngayon, nila ni Bersamin at saka ni BBM na wala silang patutunguhan, talo sila sa diskusyon, kung may blanco ba o wala, na uuwi tuloy sa diskusyon na talagang sinadya yung mga blanco para makanakaw kayo ng bilyon-bilyon. Ganun na kasimple po. So ngayon, nauwi ngayon sa isa pang problema nila ay dahil ang resulta ng rally ng iglesia, sa totoong kwento lang ay nakasuporta kay Sara Duterte. Bakit? Lahat po ng congressman na dapat silang pumirma sa impeachment ay ayaw na pumirma. Halos lahat. Bakit? Natatakot po sila sa backlash, sa balik ng mga iglesia at hindi sila iboboto ng mga kakasapi ng iglesia sa kanilang mga distrito. Yan po ang katotohanan. At ang katotohanan na gusto naman nila ni Marcos, nila ni Romualdez na tumbahin si Sara Duterte pero hindi nila magagawa, may isa silang paraan. Ano naman ginagawa nila ngayon? Sila ngayon ay nakipag-anunsyo na ngayon, ibabangin nila, ililibangin nila mga tao, ibang issue na naman. Para mawalang issue sa kanilang pagnanakaw sa budget, ay nagpalabas sila ng kwento na kuno makipag-usap na tuloy ang gobyerno sa ICC. So, ibig sabihin, si BBM makipag-usap para titirahin si Duterte. Well, mas gusto ko nga sana na magkaroon para malaking pagbabago sa politics natin kung mangyari man yan. Pero, hindi nyo kami makukuha bungbong nang dahil lang sa gawin dapat noon mo pa ginagawa yan. Ganun na kasimple. Puro kayo mga drawing. Ganun lang aking nakikita dyan. Kaya, ano pa bang pag-usapan natin? Siguro naman, magbabalik lang ako mamaya. Nagmamadali lang ako. Hindi na muna siguro ako babati. At ako lang naman ay may pupuntahan lang. At nandito lang ako sa Bohol. Sana maganda signal ko. Kasi alam ko mahina signal ko. Mag-shout out na lang ako. Okay, shout out kay Antonio Buensuceso, the good runner. Tapos si Putin, si Jan Suarez, si Rizalina Ancino, si Putin, Art Calma, si Crisanta Jesus Mamenta, tapos si Feli Aguilion, tapos si Divina Ballesteros, tapos si Antonio Giocado, Mario Villar Dizon, Renks Lang, Jerry Santiago, Marina Dumalaan, tapos si Rudo Saruna, tapos si Jerry Santiago, tapos si Jefferson, si Rogelio Tapado sa Los Angeles, California, si Jerry Santiago, tapos si Rinaldo Santos, Jan Suarez, si Raisa May, tapos sino pa? Raisa May Lahay-Lahay, tapos si Jobs Juice, so Lita Dalut, tapos Rodo Saruna, Jerry Santiago, Cesar 65, user 6570, Mers Del Rosario. Ay Mers, kumusta? O yung mga binigyan ko, taga Bulacan ito, mga kaibigan ko, no? Aricel Anyes. So, ito po sa lahat, hanggang dito lamang ako at babalik lang po ako mamaya. Yan po titulo ng ating, ngayon ko lang nalagay, yung titulo ng ating live stream. At
Ako naman ay babalik mamaya pagkatapos itong aking gagawin. So, at isang magandang gabi na lamang sa lahat. Suportahan mo, nanawagan po ako ng people power para puwersahin ang Supreme Court na magdesisyon na pagbigyan na yung hiling ng tiin trayo na magbibilang na, mag-recount na. Okay? At hindi ba natin mapwersa yung impeachment, at least dyan tayo pititira. At yan ang ating, tsaka panawagan natin na itigilan na nila yung pagnanakaw sa ating pera. So Ricky Paguyo, Gilbert Cananyaga, Adelaida Arsalon, magandang gabi. Okay, hanggang dyan na muna tayo at babalik ako mamaya. Promise, mga 10 o'clock.